Pagkatapos niyang buksan ang pamaypay, ipinagpatuloy niya ang sinabi, ngunit ang Jegal News ay may malaking impluwensya. Ngumiti si Sohan at tinanong, talaga? Tumugon ang lalaki ng walang pag-aalinlangan, oo. Depende sa kung paano ka namin ipakilala, maaaring magbago ng malaki ang posisyon mo sa Django. Tinanong siya ni Sohan, hindi ka ba unorthodox? Habang naglalapat ng mga daliri, ngumiti siya at sinabi, hindi ko alam kung nagbibigay ka ba ng papuri o iniinsulto mo ako. Sabihin na nating ako ay unorthodox. Tinanong siya ng lalaki, sa tingin mo ba ay papuri yun? Sa pagkakataong ito, seryosong sinabi ni Sohan, diretsuhin mo na, sapat na ang drama. Narinig ito ng dalawa at tumingin sila sa mga mata ni Sohan, habang si Sohan naman ay nakatitig sa kanila. Sinabi ni Hyun, sige, mag-usap na tayo tungkol sa negosyo. Dagdag pa niya, may gusto kaming alok sa'yo. Tutulungan ka naming maging bahagi ng Orthodox. Tinanong ni Sohan, paano niyo gagawin yon? Ngumiti siya at sumagot, madali lang yon sa aming kakayahan. At hindi lang yun ang kaya naming gawin. Pwede ka naming gawing dakilang mandirigma. Pinatay mo na ang 2 sa 4 na dakilang demonyo, hindi ba? Malapit nang magtayo ng isang alyansa para sa kapayapaan ng Django. Kasama rito ang Mount Ha, Jongan Hub Sect, Wudang, at ang Jegal Clan. Ang lahat ng ito ay mga grupo na malapit sa Shanggi. Kapag nakuha mo na ang hangganan ng Shanggi, ang karamihan ng mga lupa sa kanlurang bahagi ay magiging sayo. Narinig ko na hindi mo pa nabibigkis ang Hanhong Unorthodox faction. Sinabi ni Sohan, abala kasi ako. Ipinagpatuloy ni Hyun, naiintindihan ko. Sa anumang kaso, ang silangang bahagi ng Shanggi, kasama ang Hunan at Hubei, ay pamamahalaan ng aming alyansa. Ano pa ba ang maaaring maging dahilan? Para sa mga Orthodox factions, magtitipon sila upang paalisin o patayin ang mga demonic factions at malamang ay aatakihin din ang mga unorthodox factions. Sinabi ng aking patriarch na dahil napatay mo ang 2 sa 4 na dakilang demonyo, siguradong may mga katangian ka na magiging dakilang mandirigma kahit galing ka pa sa unorthodox. Bagaman magkakaroon ng malaking pagtutol mula sa Orthodox factions, kung malalaman ng Jegal News ang iyong mga intensyon, maaaring malaman ng buong Django ang pagsilang ng isang bagong dakilang mandirigma. Matapos marinig ito, tinanong ni Sohan, ano ang gusto niyo mula sa akin? Habang hawak ang kanyang fan, ngumiti ang lalaki at sumagot, narinig kong ikaw ay napakayaman. Habang nagbubuhos ng tsaa sa tasa, sinabi ni Sohan, oo, marami akong pera. Pagkatapos, sinabi ng lalaki, paki-invest ng 30 milyong nang sa Jegal News. Habang inilalagay ang takor sa mesa, matapang na tinanong ni Sohan, akala ko mali ang narinig ko. Magkano ang sinabi mo? Tumayo ang lalaki mula sa kanyang upuan at inilagay ang mga kamay sa mesa, 30 milyong nang. Gagawin naming bahagi ng Orthodox factions ang iyong mga puwersa at gagawin ka naming dakilang mandirigma, bibigyan ka ng bansag na the greatest warrior of Shanggi. Habang hawak ang tasa, sinabi ni Sohan, sa tingin ko dapat mo ring sabihin sa akin kung ano ang mangyayari kung tatanggihan ko. Huminga ng malalim ang lalaki at sumagot, tungkol doon, may mga chismis na maaaring lumabas, tulad ng pagiging disipulo mo ng Venom Demon. Habang umiinom ng tsaa, sinabi ni Sohan, magiging dakilang mandirigma ako kung bibigyan kita ng pera, tama? Sumagot ang lalaki, tama. Tinitigan siya ni Sohan at tinapos ang kanyang tanong, at kung hindi, magiging kontrabida ako. Umupo muli ang lalaki at sinabi, hindi ko sinasabi yan ng tahasan. Inilapag ni Sohan ang tasa sa mesa at sinabi, at kung maging kontrabida ako, magiging kaaway ko ang Mount Ha, Jongan, Hubei, Wudang, at Jol. Kung ayokong mangyari yun, kailangan kong ibigay sa iyo ang 30 milyong nang. Ngayon, galit na tinanong ng lalaki, ayaw mo bang magbayad ng 30 milyong nang? Isang beses lang namin hinihingi ang pera para sa iyo na makuha ang unang hakbang sa pagiging pinakatanyag at pinakamayamang tao sa Django. Sinabi ni Sohan, sige. Nagulat ang lalaki at tinanong, pasensya, pumayag ka ba? Sagot ni Sohan, oo. Ngumiti ang lalaki at tinanong, totoo bang pumayag ka? Kinuha ni Sohan ang metal-ikong fan na ibinigay ng Immortal Physician at sinabi, wala akong 30 milyong nang sa ngayon. Binuksan ni Sohan ang fan at sinabi, kailangan kong tipunin ng pera mula sa Chang'an at Shenyang Unorthodox factions. Sinimula ni Sohan ilipat ang kanyang fan at sinabi ni Jegalan, ayos lang, makapaghihintay kami. Habang gumagalaw ang fan, naging kulay rosas ang mga mata ni Sohan na naglalaman ng lason.
Tahimik siyang nakikinig. Sinabi ni Hyen, nakagawa ka ng magandang desisyon. Sabihin mo sa amin kung paano mo napatay ang dakilang demonyo at ang sex demon. Sisiguraduhin naming isusulat ito ng maayos upang maging isang makabayang kwento na malalaman ng lahat. Inilipat ni Sohan ang kanyang fan at sinabi, pinatay ko ang dakilang demonyo sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang leeg. Naguluhan ang dalawa, at si Hyen ay nagtanong, pardon, muling sinabi ni Sohan, ang leeg niya, sinira ko ito. Nang marinig ito, nagulat si Hyen at nagsimulang pagpawisan. Sige, sagot niya ng may takot. Pagkatapos, ikinwento ni Sohan kung paano niya pinatay ang sex demon. Inilipat niya ang kanyang fan mula balikat patungong tiyan at sinabi, para sa sex demon, nagsimula ang hiwa ko dito hanggang dito. Pinutol ko ang kanyang mga braso, at may malaking butas sa kanyang katawan. Mas lalong natakot si Hyen, at sumagot, naiintindihan ko. Si Jae-geolan naman ay nakatingin kay Sohan na may halong galit at takot. Tinanong ni Sohan, mainit ba? Patuloy na nagpaypay si Hyen dahil sa takot at nag-alinlangang sumagot, oo, medyo mainit nga ngayon na nabanggit mo. Pakiusap, magpatuloy ka. Ipinagpatuloy ni Sohan ang kanyang kwento, ang teknik na ginamit ko ay may kaunting pihit, kaya ang espada ko ay bahagyang lumihis ng landas. Kaya mahirap itong iwasan, at kahit lumabas na ang kanyang mga bituka, hindi pa rin siya namatay agad. Hindi pa natatapos ni Sohan ang kanyang kwento nang pareho silang nawala ng malay at bumagsak ang kanilang mga ulo sa mesa. Iniligpit ni Sohan ang kanyang fan sa loob ng kanyang damit. Tinawag ni Sohan si Sok na nasa labas, at sinabi, pahanginin mo ang silid na ito, medyo mabigat ang hangin. Tumugon si Sok, naiintindihan ko. Sa gabi, si Jae-geolan ay nakakulong sa isang madilim na selda, nakatali sa isang upuan, at wala pa rin sa ulirat. Nang magising siya, natakot siya at nag-isip, nasaan ako? Nalasan ba ako? Biglang dumating si Chuseok at nagtanong, gising ka na ba? Galit na tinignan siya ni Hyen at sinabi, ikaw si Chuseok. Iniisip mo bang makakatakas ka sa ginawa mo? Hindi pa natatapos ni Hyen ang kanyang pangungusap nang sampilan siya ni Sok ng malakas. Pero, matapang na nagpatuloy si Hyen, wudang. Muling sinampal ni Sok si Hyen at tinanong, sunod ang Hub Alliance, Jeongan Sect, at Jol Clan. Ano pa? Tumawa si Hyen at sinagot, tinanong ko kung iniisip mo bang makakatakas ka sa kanila. Sa puntong yun, sinuntok ni Sok si Hyen sa ulo, at lumapit siya at nagsabi, paano ko malalaman? Ang troop leader ang bahala sa kanila. Galit na sumigaw si Hyen, akala mo ba dakila siya? Wala ba siyang respeto sa iba? Dahil lang napatay niya ang 2 sa 4 na dakilang demonyo? Tahimik na nakikinig si Sok, galit din ang kanyang mga mata. Binuksan ni Sohan ang pinto at tumayo sa may entrada. Sinabi ni Sok, troop leader, tinatanong niya kung may respeto ka ba sa iba. Nakapagbihis si Sohan ng ibang damit mula sa kanyang karaniwang suot at tinanong si Sok, sinalakay mo na ba siya? Ngumiti si Sok at sumagot, konti lang naman. Tumingin si Jae-geolan kay Sohan at nagtanong, troop leader, anong ibig sabihin nito? Dahil ba ito sa sobrang halaga ng hinihingi namin? Kung ganun, pwede kong subukang ibaba ang halaga. Hindi ka ba masyadong malupit, lalo na't hindi kami nandito para makipag-away? Pwede naman sana nating pag-usapan ito. Tinanggal ni Sohan ang tela na nakatakip sa isang bangkito, at laking gulat ni Hyen nang makita niya ang iba't ibang uri ng mga gamit sa pagpapahirap sa ilalim nito. Kinuha ni Sohan ang isang malaking kutsilyo at itinaas ito sa ere. Si Jae-geolan ay natakot at lubos na pinagpawisan. Agad niyang sinabi, troop leader, handa akong makipag-usap. Bakit ka kumikilos ng ganito? Galit na tumingin si Sohan at tinanong, anong problema? Sinayang mo ang mahalagang oras ko sa mga kalokohan mo, habang napakaabala ko na. Nagsalita si Hyen ng malakas dahil sa takot at sinabing, hindi ako nagbibiro. Kapag nabuo na ang alyansa, magagawa nilang lusubin ang unorthodox faction ng Shanggi. Ngunit ang mga unorthodox faction ay hindi lamang nasa Shanggi, kailangan din nating alalahanin ang iba pa. Iyan ang dahilan kung bakit gumawa ng mas malaking estratehiya ang patriarka ng Jae-gal clan. Pumikit si Hyen matapos sabihin iyon. Nang tinanong ni Sohan, tapos na ba ito? Dahan-daang iminulat ni Hyen ang isang mata at tumingin kay Sohan, na naupo sa isang kahon malapit. Ang katotohanang ako'y disipulo ng Venom Demon ay nalantad na. Pinatay ko ang dakilang demonyo at ang sex demon, ngunit ngayon nandyan ang Mount Hua, Wudang, Hobby, at Jol. Paano ko sila haharapin lahat? Suminghap si Sohan at kunwaring napagod.
Tiningnan ni Hyen ang mukha ni Sohan at ngumiti, iniisip na tila sumuko na ito. Sinabi niya kay Sohan, kaya nga hinihingi ko na makipagtulungan ka sa amin. Hindi ba mawawala lahat ng problema mo kapag naging isang dakilang mandirigma ka? Sa madilim na silid, isang lampara lang ang nagbibigay liwanag at nakatali si Hyen sa upuan. Si Sohan ay nakaupo sa kahon sa harapan niya, nasuot ang mga kakaibang damit na malayo sa kanyang karaniwang kasuotan. Matapos marinig ang mungkahi ni Hyen, tinanong siya ni Sohan, talaga ba? Sumagot si Hyen, oo, syempre. Kami lang sa Jaegal News ang may hinala na ikaw ang disipulo ng Venom Demon. Wala nang ibang grupo ang nakakaalam tungkol dito. Nagpatuloy si Hyen sa pagmamalaki tungkol sa kanilang kumpanya, at sinabi pa, hindi kami nagpapabeya sa trabaho, kilala kami bilang isang kagalang-galang na kumpanya. Ngumiti si Sohan at nagtanong, ganun ba? Sumagot si Hyen, oo. Nang tumayo si Sohan mula sa kanyang upuan, bigla ang naramdaman ni Hyen ang pagbabago sa paligid, katulad ng nangyari noong umaga. Iniisip niya, anong nangyayari? Tila nagbago ang atmosfera. Tumingin si Sohan kay Hyen at sinabi, Military Advisor Jol, makinig ka ng mabuti. Naguluhan si Hyen sa narinig na Military Advisor at nagtanong, pasensya, Military Advisor Jol. Tiningnan siya ni Sohan nang may galit at sinabi, kung magsisimula ako ng digmaan, hindi ba dapat mayroong kahit isang military advisor? Nagulat si Hyen sa kumpiyansa ni Sohan at iniisip, grabe, sinasabi niya ito ng sobrang natural. Tinanong niya ang troop leader, gusto mo bang magsimula ng digmaan? Sumagot si Sohan, ako ang magdedesisyon kung magsisimula ako ng digmaan o hindi. Ang trabaho mo ay mag-focus sa mga estratehiya. Isulat mo yun dyan. Seryosong tinanong ni Sohan si Hyen, ano ang mga pangalan, katangian, antas ng kakayahang militar, at ranggo ng mga martial masters na kasapi sa Orthodox Alliance. Gaano katindi ang alitan sa pagitan ng Mount H sect at ng Jungan sect? Gaano naman kalapit ang Wudang sect at ang Jol clan? Sino sa Wudang sect ang hindi natutuwa sa kanilang pinuno at ano ang kanilang kahinaan? Nabigla si Hyen sa mga tanong na yun at sinubukang magsalita, pero hindi siya pinakinggan ni Sohan. Bigla na lang siyang sinampal ni Sohan ng malakas, sapat na para umusad ang kanyang upuan at tumama sa mga kahon sa likuran. Naghihirap si Jaegalon sa sakit habang inaayos ni Sohan ang upuan gamit ang kanyang paa. Sa lakas ng sampal, hindi na mabalanse ni Hyen ang kanyang leeg. Muling tinanong ni Sohan, Military Advisor Jol, nakikinig ka ba? Sagot ni Hyen, oo, troop leader. Matapos nito, sinabi ni Sohan, kung sinasayang mo lang ang oras ko, mas mabuti pang patayin na kita. Namamaga na ang kaliwang pisngi ni Hyen, kaya't nagsumamo siya para sa kanyang buhay, huwag po, please. Nakatayo si Chuseok sa likod ni Sohan, tahimik na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Tanong muli ni Sohan, kayo ba sa alyansa niyo ay may kategorya ng antas ng kakayahang militar? Sagot ni Hyen, oo. Inutusan siya ni Sohan, ay kategorya mo ang mga martial masters ng iyong alyansa ayon sa kanilang kakayahang militar. Gusto kong malaman kung sino ang magkaibigan at sino ang may mga sama ng loob. Isulat mo lahat ng detalye ng relasyon ng bawat isa. Hindi na tumutol si Hyen at sumagot ng masunurin, naiintindihan ko. Lumapit si Sohan sa mukha ni Hyen, tinignan siya sa mga mata, at sinabi, isa pa, gusto kong gumawa ka ng estratehiya kung paano mo sisirain ang alyansang iyon kung ikaw ang nasa posisyon ko. Isipin mo ito na parang pagsusulit ng isang opisyal ng gobyerno at isulat mo ng malinaw. Nang marinig yun, tila magsasalita si Hyen, ngunit nang makita ang galit na mga mata ni Sohan at maalala ang sampal, agad siyang humingi ng paumanhin, pasensya na, mag-iisip ako ng paraan. Muling tumayo ng tuwid si Sohan at sinabi, huwag mo lang isaalang-alang ang alyansa at ako. Isipin mo rin kung mayroong mga panlabas na puwersa na maaari kong makuha. Gusto kong bukas ka sa mga posibilidad. Matapos ibigay ang lahat ng kanyang mga utos, tinanong ni Sohan, naiintindihan. Sagot ni Hyen, oo. Umalis si Sohan at binuksan ni Chuseok ang pinto para sa kanya. Habang papaalis, sinabi ni Sohan kay Sok, pakawalan mo lang ang kanyang mga kamay, iwasan ang anumang armas, at siguraduhing dalhan siya ng pagkain sa oras. Tumugon si Sok, oo, troop leader. Habang palabas si Sohan, biglang sumigaw si Hyen mula sa likuran, troop leader, buhay pa ba si Jaegalon? Lumingon si Sohan at ngumiti habang sinasabi, hindi ko alam. Natigilan si Jaegalon sa narinig niyang sagot.
Sa ibang pagkakataon, makikitang nakikipaglaban si Jagiellon sa mga sundalo ng Chenyang Unorthodox faction, nasa gitna ng pavilion, at napapalibutan siya ng kanyang mga kasamahan na nagmamasid sa kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Habang nakikipaglaban si Jagiellon, hawak niya ang kanyang espada ngunit dumudugo ang kanyang kamay. Nakatingin siya kay Sohan na nakaupo sa itaas at iniisip, "Sompain, hindi ko na matandaan kung ilan na ang nakalaban ko." Ginamit niya ako para sanayin ang kanyang mga tauhan. Sumunod, sinabi ni Sohan, susunod. Isa pang sundalo mula sa Sun Dragon Association ang sumugod kay Jagiellon, bitbit ang espada. Habang nagtatangkang umatake ang sundalo, ipinagtanggol ni Jagiellon ang sarili, hinampas niya ang kalaban sa dibdib gamit ang kanyang paa. Habang sumusugod, iniisip ni Jagiellon, hindi ko sila mapapatay dahil bihag pa si Hien, pero puputulan ko ang kanilang binti. Nakita ni Sohan ang sitwasyon at gamit ang kanyang daliri, ginamit niya ang martial arts technique para ihagis ang isang maliit na bato na may napakalakas na puwersa. Tumama ito sa espada ng sundalo at nabasag ang espada sa piraso-piraso. Napatumba ang sundalo sa sahig at natakot habang nakatingin kay Jagiellon. Nagulat si Jagiellon sa mga nangyayari, at sinabi ni Sohan sa leader ng Sun Dragon Association leader, 3 tao na ang natalo sa peking galaw na yun. Tumugon ang leader, "Tama ka." Sinabi ni Sohan sa kanya, "Manatili ka rito at turuan mo sila." Sumagot ang leader, "Naiintindihan ko." Tumayo si Sohan, at lahat ng kanyang mga tauhan ay tahimik na nakikinig sa kanya. Sinabi niya, "Tapos na si Jagiellon. Magpatuloy kayo sa pagsasanay bukas." Sumagot ang lahat ng mga tauhan ng sabay-sabay, "Oo, troop leader." Habang papalayo, sinabi ni Sohan kay Jagiellon, "Sundan mo ako." Nakaupo si Sohan at nagsasali ng alak sa kanyang baso. Samantala, si Jagiellon ay nakaupo sa harapan niya, hawak pa rin ang espada na nakasandal sa mesa. Iniisip ni Jagiellon, bakit hindi niya kinuha ang espada ko? Kahit subukan kong lumaban, wala akong laban sa kanya. Mas mataas ang kakayahan niya kaysa sa mga ulat tungkol sa kanya. Habang iniisip yun, naalala ni Jagiellon ang mga nangyari ilang sandali lang ang nakalipas. Matapos punuin ni Sohan ang baso ng alak, inilapag niya ang pitchel sa mesa at tinanong si Jagiellon, "Ilang taon ka na?" Sagot ni Jagiellon, 25 taong gulang. Sunod na tanong ni Sohan, "Buhay pa ba si Jagiellon?" Habang hawak ang baso, tumugon si Sohan, "Buhay pa siya, ngunit ikinulong ko siya." Nagsimula nang uminom si Sohan, at habang umiinom, tinanong niya muli si Jagiellon, "Malapit na kamag-anak mo ba siya, tulad ng pinsan?" Tumugon si Jagiellon ng oo. Inilapag muli ni Sohan ang kanyang baso at tinanong, "Kung magsisimula ako ng digmaan nang hindi pinapakinggan ang mga kahilingan mo, kaninong panig mapupunta ang Great Justice?" Agad sumagot si Jagiellon, "Ang Great Justice ay hindi umiiral sa Unorthodox faction." Diretsyong tinanong ni Sohan, "Talaga bang naniniwala ka dyan?" Mabilis na tumugon si Jagiellon habang nakatingin kay Sohan, "Oo, isinusumpa ko sa aking buhay. Wala talagang Great Justice sa Unorthodox faction." Si Sohan, tahimik na pinapansin si Jagiellon. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya at sinabi, "Mula sa nakikita ko, pareho kayong trash, sina Jagiellon at Hien, at ang Jol clan." Ang mga salitang ito ay nagpasiklab ng galit kay Jagiellon, na mahigpit na humawak sa armrest ng upuan dahil sa inis. Tumugon siya kay Sohan, "Hindi kami trash." Nang mapansin ito ni Sohan, nagtanong siya, "Alam mo ba kung ano ang magagawa ko sa 30 milyong nang hinihingi niyo?" Bago pa makasagot si Jagiellon, ipinagpatuloy ni Sohan, "Sobrang dami nito na wala ng orphan at pulubi sa Western Dark Street, Eastern Spirit Street, Northern Wind Street, at sa Chenyang region na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain." Nang marinig ito, umusli ang mga labi ni Jagiellon sa isang ngiti at nagtanong, "Ibig sabihin ba nito na ang Chenyang na pinamumunuan mo ay walang mga nagugutom na orphan o pulubi?" Tumugon si Sohan, "Wala, palaging may mga orphan at pulubi." "Malamang na ganoon nga," sabi ni Tan. Ngunit, patuloy ang Sohan, "Natanggap ko ang mga update mula sa mga leader ng Chenyang Unorthodox faction. Tumulong kami sa mga orphan, binigyan sila ng pangalan at tirahan, at mga ulat kung gaano karaming pondo ang nagastos sa lahat ng iyon. Nakatanggap ako ng napakaraming ulat pagbalik ko sa Chang'an." Agad na nagtanong si Jagiellon, "Inaasahan mo bang maniwala ako dyan?" Sinagot siya ni Sohan, "Ako mismo ay isang orphan." Naguguluhan si Jagiellon sa kanyang narinig.